Kabanata 1461. Zachary, baka may hindi pagkakaunawaan. Kung talagang gusto ka ni Mr. Graham na umalis, hihilingin ba niya sa amin na ibalik ka? Nagpatuloy si Ethan sa paghikayat sa kanya, ipinaliwanag na kung hindi sila babalik, lubos itong mag-aalala kina Benjamin at Arisa. Saglit na natigilan si Zachary na labis pa rin ang paghanga kay Ethan. Paano mo nalaman na ako yon? Tanong niya. Humalaklak si Ethan. After spending so much time with all of you, natural, I can recognize your voices. Tiyak na mayroon akong ganoong kakayahan. Itinaas ni Zachary ang isang sulok ng kanyang bibig at tinukso, so bakit hindi mo namalayan kanina na lumipat si Gavin kay Jasper? Pinisil ni Ethan ang ilong niya at tumawa. Hindi ko ba alam na kambal pala kayo noon? Dagdag pa niya, mga bata, pwede bang buksan niyo muna ang pinto? Medyo nakakapagod magsalita ng ganito. Napatingin si Ethan sa mahigpit na nababantay ang pinto sa kanyang harapan, nagulat sa kung gaano lumalaban ang mga maliliit. Sa sandaling buksan namin ang pinto, papasok ka at dadalhin mo kami. Hindi namin ito bubuksan. Sigaw ni Jasper patungo sa pinto, saka humagalpak ng tawa. Napabuntong hininga si Ethan at tinanong ang mga bata sa loob, so, what will it take for you guys to come back with US? Dapat may dahilan diba? Kasalukuyang kasama ni Mr. Graham si Mrs. Graham sa Yaleview. Wala siyang oras para lumapit. Hindi kaya umaasa silang personal na dumating si Mr. Graham kaya naman ayaw na nilang bumalik sa akin. Sa loob ng silid, binigyan sila ni Gavin ng tingin bilang pahiwatig, at tumahimik si Oliver. Mr. Frank, kung gusto mo kaming bawiin, kailangan mong magpakita ng sincerity. Mr. Frank, pagbalik mo, sabihin mo sa daddy ko na hindi siya dapat maglaro ng mga paborito. Mag-ingat siya dahil kung gagawin niya, baka hindi na natin siya alagaan kapag tumanda siya. Si Ethan ay mukhang lubos na naguguluhan. Kung isa sa alang-alang kung gaano kay Aman si Benjamin, kahit na tumanda siya at hindi siya suportado ng kanyang mga anak, magkakaroon pa rin siya ng maraming pera para sa kanyang pagre-retiro. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng mga anak at apo sa paligid ay magiging mas mabuti. Oliver, kumusta ang daddy mo na nagpapakita ng favoritism? Maingat na tanong ni Ethan. Oliver crossed his arms and responded, yung bahay na binigay niya kay Gavin, gusto rin namin. Kung hindi niya ibigay, ibig sabihin paborito niya ang paglalaro. Natigilan si Ethan. Ilang taon na sila, humihingi na ng mana. Humalaklak si Ethan. Sige, sasabihin ko sa daddy mo ngayon at tingnan kung ano ang sinasabi niya. Ang paghikayat sa kanila na bumalik ay talagang hindi isang madaling gawain. Nagmamadaling tinawag ni Ethan si Benjamin, na nasa kalagitnaan ng shower. Nang makita ni Arisa na si Ethan ang tumatawag, dali-dali niyang kinuha ang telepono. Ginoong Graham, ako na, naliligo siya. Ethan, ibinalik mo na ba sina Gavin at ang iba? Alam ni Arisa na hiniling ni Benjamin kay Ethan na hanapin ang mga bata, at nag-aalala siyang nagtanong. Mrs. Graham, ang mga bata ay kasalukuyang nasa apartment ng hotel. Tumanggi silang bumalik sa akin maliban kung pumayag si Mr. Graham sa kanilang mga kondisyon. Hindi na naglakas loob si Ethan na magpaliwanag pa kay Arisa. Anong terms? Kumunat ang noo ni Arisa, iniisip kung ano ang ginagawa ng mga bastos na iyon. Akala ko nagbibiro lang sila, pero lumabas talaga sila. I think I should tell Mr. Graham myself. After he finished his bath, ask him to return my call. Nadama ni Ethan na mas mabuting makipag-usap ng direkta kay Benjamin. Nandyan ka ba ngayon? Gusto ko silang makausap. Binalak ni Arisa na tanungin ng diretso ang mga bata, ayaw niyang ilagay si Ethan sa mahirap na posisyon. I'm here. I'm going to turn the loudspeaker for you now. Pero ayaw magbukas ng pinto ng mga bata, baka lumakas ang volume. Malumanay na paalala ni Ethan kay Arisa. Pagkatapos, binuksan niya ang loudspeaker para tugunan ng mga bata sa loob. Mga anak, gusto kayong makausap ng mommy niyo. Binuksan ko na ang loudspeaker. Sa totoo lang, noong may kausap si Ethan sa telepono sa labas, maririnig siya ng mga maliliit sa loob. Sweethearts, medyo nagtaas ng boses si Arisa. Nagpalitan ng tingin ang 5 maliliit at nagpas siyang magsalita para hindi siya mag-alala. Mommy, naririnig ka namin. Anong ginagawa niyong lahat sa labas? Bilasan mo na si Mr. Frank. Walang pakialam si Arisa sa pinagkakaabalahan nila sa labas. Gusto lang niyang bumalik muna sila. Mommy, we're already out and about. Hindi naman tayo pwedeng umuwi ng ganun lang. Nakakahiya naman, di ba?
Sigaw ni Zachary sa di kalayuan. Pinilit niyang huwag na lang bumalik ng ganoon. Kabanata 1462. Bahagyang umawang ang labi ni Arisa. Inaalala mo pa rin ang reputasyon mo, ha? Gaano karaming reputasyon ang kailangan mo bago ka pumayag na umuwi? Gusto mo bang sunduin kita? No need. Your arrival won't make a difference. We've decided to settle down here. Mommy, magpahinga ka na lang ng mabuti. Don't worry about US anymore. May kasama na tayo. Nagmamadaling tumanggi si Zachary. Ayaw niyang maglibot. Anong kasama? Tumaas ang isang kilay ni Arisa. May kasama pa ba sila? Mr. Hinton. Walang tinatago sa kanya si Zachary. Kung tutusin, hindi siya si Benjamin. Hindi mo dapat sabihin kay Mr. Graham. Napabuntong hininga si Arisa. Anong terms ang pag-uusapan niyo ni Daddy? Kung pumayag siya, babalik ka ba? Mommy, just let it be. Walang kwenta ang pag-usapan niyo. It's settled. Kinawayan siya ni Zachary at naglakad palayo, hindi na nakikipag-usap kay Arisa. Wala ka man lang sinabi, kaya bakit walang kwenta? Kung hindi naman masyadong mapangahas, matutulungan pa kita. Napasulyap si Arisa sa banyo, sinusuyo ang maliit, medyo curious. Napatingin si Gavin sa kanila. Si Tim ay walang malasakit sa bagay na ito. Nagpalitan ng tingin sina Oliver at Jasper. Gusto namin ng pera. Kung hindi kami bibigyan ni Mr. Graham ng pera, hindi na kami babalik. Malakas na sigaw ni Jasper. Medyo hindi nakaimik si Arisa. Bakit biglang kailangan ng mga batang ito ng pera? Ito ay hindi tulad ng mga ito ay sira. Magkano ba kailangan mo? Si Mr. Graham ang kausapin namin, hindi ikaw, Mommy. Magpahinga ka lang. Maliligaw na tayo. Umalis na rin si Jasper. Kapag patuloy kayong nanggugulo, magagalit ako. Babala ni Arisa sa kanila. Naging matapang ang mga batang ito. Hindi nila sinasagot ang mga tawag ko kanina, tapos ngayon nang hihingi sila ng pera. Mommy, huwag po sana kayong magalit. Kung hindi, lalo tayong hindi magugustuhan ni Mr. Graham. Mahina hong pinaalalahanan ni Oliver si Arisa nang hindi nagsasaad ng mga detalye. Paano kung malaman ni Mommy at magalit talaga siya? Ano ang dapat nating gawin? Well, sasabihin ko na lang kay Daddy. May pag-asa pa ang mga bahay natin. Tugon ni Arisa, kailan ka ba naayon ng daddy mo? Stop talking nonsense. Mommy, don't worry about US. We're doing great here. Alis na tayo maliligo. Nagsalita din si Gavin, saka naglakad palayo para mag-shower. Paano ako hindi mag-aalala kung hindi kayo babalik? Available na ba lahat ng kailangan nyo? Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay sinagot ni Tim ang kanyang tanong, Mommy. Mayroon kaming lahat ng kailangan namin dito sa bahay ni Gavin, kasama ang mga damit. Huwag kang mag-alala sa amin. Aalagaan namin ang aming sarili. Tim, please talk to them nicely and come back with Mr. Frank. Nakumbinsi lang ni Arisa ang paingalawan niyang anak. Si Tim ay nahuli sa isang dilema. Pagkatapos, nakita niya sina Gavin, Zachary, Oliver, at Jasper na kumakaway sa kanya, sumenya sa kanya na huwag sumang-ayon sa kanilang ina. Mommy, hindi sila papayag. Matapat na sabi ni Tim. So, magkano ang hinihingi nila sa daddy mo? Tanong ni Arisa. Mommy, they won't let me speak. Namula ang inosenteng mukha niya habang nahihirapang magsinungaling ang bata. Dumiretso si Jasper para hilahin si Tim at tinawag si Arisa. Mommy, maliligaw na tayo, so stop asking questions. Bye, Jasper. Tumawag si Arisa, ngunit hindi tumugon ang maliit. Tim, Zachary, Gavin, Oliver, isa-isa niyang tinawag, ngunit walang sumasagot sa kanya. Nagsalita si Ethan, Mrs. Graham, baka naligo na talaga ang mga bata. Naririnig pa niya ang kaunting kaguluhan sa loob mula sa labas. Sige, tatawagan ko si Bradley. Pagkababa ng telepono, tatawagan na sana ni Arisa si Bradley nang lumabas si Benjamin mula sa shower. Tawagan mo na si Ethan. Kasama niya ang mga bata. Sa apartment ng hotel. Okay, habang pinapatuyo ang kanyang buhok gamit ang isang kamay, lumipat si Benjamin sa kanyang tabi. Inabot niya sa kanya ang phone niya. Kinuha ito ni Benjamin at dinial ang number ni Ethan. Kabanata 1463. Mr. Graham, ang mga bata ay tumatangging sumama sa akin. Mabilis na ipinarating ni Ethan ang tindig ng mga bata kay Benjamin habang banayad na sinusukat ang kanyang emosyon. Sabi nila, iluwa mo, kumunat ang noo ni Benjamin, naiinis sa inaalangan na ugali ni Ethan.
Gusto daw nila yung mga bahay na binili mo para kay Gavin. Kung hindi, hindi na sila babalik. Inaakusahan kanila ng favoritism. Sinabi ni Ethan ang lahat sa isang buntong hininga, pigil ang hininga habang nakikinig sa mga galaw sa kabilang dulo ng telepono. Iyon lang. Nagtaas ng kilay si Benjamin, hindi man lang nagulat. Sandaling natigilan si Ethan, sa loob-loob ay namangha sa kalmado ni Benjamin. Oo, iyon ang sinabi nila sa akin. Sabihin mo kung gusto nila ng mga bahay, bumalik sila. Biglang kumislap ang mga mata ni Benjamin. Napatingin si Arisa, mga bahay. Anong mga bahay? Nagkamali siguro ako ng narinig, di ba? I'll try my best, Mr. Graham. Simula nang dumating ako, ayaw nang buksan ng mga bata ang pinto. Pinagbawalan ako sa labas, matapat na ipinaliwanag ni Ethan ang kanyang kasalukuyang suliranin. Ito ay hindi isang madaling gawain. Sige, walang sabi-sabi, ibinaba ni Benjamin ang telepono. Ang mga bata ay humihingi ng mga bahay. Napatitig sa kanya si Arisa, baka sa mukha nito ang pagkalito. Oo, napatingin si Benjamin sa kanya. Walang nakakagulat dito. Kung ang paggastos ng pera ay makapagpapaginhawa sa ilang mga bata, ito ay magiging mas madali kaysa sa anumang bagay. Katulad nitong bahay na tinitirhan natin. Umiwas si Arisa sa paligid. Oo, gusto nila ng mga bahay. Kung hindi, hindi na sila babalik, paliwanag ni Benjamin sa mahinahong boses. Bahagyang kumaibat ang sulok ng bibig ni Arisa. Alam na alam niya ang pakana ng kanyang mga anak, at maliwanag na hindi ito tungkol sa mga bahay kundi sa kanilang maliit na pugad na itlog. Nagnakaw siya ng tingin sa lalaki. Nang makitang hindi siya galit sa pagmamahal ng mga anak sa pera, medyo gamaan ang pakiramdam niya. Pagbibigyan mo ba sila? Kung hindi ko sila bibigyan ng mga bahay, ako na ang pinakakinakilangang ama kailanman. Tapos, ang tawagin nila akong daddy, ay malamang na kasing hirap ng paglipat ng mga bundok. Kung ano man ang mayroon si Gavin, dapat mayroon din sila. Sagot ni Benjamin na may mahinang tawa. Isang bahay bawat tao. Curious na tanong ni Arisa, habang nakatingin sa walang pakialam na kilos niya. Nang matuyo ang kanyang buhok, itinapon ni Benjamin ang tuwalya sa tabi at umupo sa tabi niya, nakasandal sa ulo ng kama. Ang bawat bata ay nakakakuha ng 15 bahay, bilang karagdagan sa ilang mga tindahan at ari-arian. Napalunok si Arisa, kung ang bawat bata ay makakakuha ng higit sa 100 bahay, hindi ba't nangangahulugan iyon ng halos 100 bahay para sa 6 na bata? Hindi ba ito masyadong marami? Tinapik ni Benjamin ang tungkin ng kanyang ilong, na natatawa habang sinasabi, I don't think it is too much, but you seems to think it is. Kung ano man ang ibinigay ko kay Gavin, I'll make up the same for them. Otherwise, I'd be quite the unqualified father. Paano mo gagawin iyon kung nasa akin ang iyong card? Tuwang-tuwa siyang tiningnan ni Arisa. Alam iyon ng mga bata, kaya sinasadya nilang pahirapan siya. Misteryosong ngumiti si Benjamin, tiwala sa sarili niyang kakayahan. Kung wala akong ganoon karami, paano ko kayo susuportahan? Tiningnan siya ni Arisa ng may pag-aalinlangan at nang aasar na nagtanong, aaminin mo ba na mayroon kang lihim na imbakan ng pera? Kinurot ni Benjamin ang pisngi niya, pag-amin, I have been preparing this prehand. Some of them is just a matter of a word for me. As for the properties of my own company, mas madali pa. Nag-thumbs up si Arisa sa kanya. Nagsumikap ka, Mr. Graham. Pagbalikwas, inipit siya ni Benjamin sa ilalim niya, pilyo ang tono nito. Gusto mo ba akong gantihan? Napatitig si Arisa sa kanyang kaakit-akit na Adam's apple. Bakit naman kita gagantihan? Hindi naman kasi binibigay mo lahat sa akin. Magiliw na kinurot ni Benjamin ang kanyang mukha at mahinang nangako, lahat ng natitira pagkatapos ng regalo sa mga bata ay sa iyo. Tumingin si Arisa sa kanya at sinenyasan, may 4 pa. Are you planning to give them all the same treatment? Talagang, walang alinlangan na tugon ni Benjamin. Masaya si Arisa para sa mga bata. Kabanata 1464. Hindi naman ako nag-aalala. Napangiti si Arisa. Kung isa sa alang-alang ang kanyang mga kakayahan, hindi ito magiging mahirap. Gayunpaman, huwag mo silang masyadong spoil. Baka maging entitled heirs sila. Babala niya. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Pagdating sa spoiling sa kanila, mas indulgent pa siya sa akin. Okay, I know my limits. Di ba sabi ko bibigyan ko lang sila ng mga bahay kung babalik sila? Kung hindi sila babalik, this will be void.
Sa kanyang tuso at matagumpay na hitsura, si Arisa ay napunit sa pagitan ng amusement at exasperation. Hindi ba natin sila susunduan at iuuwi? Hindi pwede. Gamulong si Benjamin, nakasandal sa ulo ng kama habang nakayakap siya. Nakipagpustahan siya sa kanya. Gusto mo bang tumaya na babalik sila agad? E paano kung hindi na sila bumalik? Namilog ang mga mata ni Arisa habang nakatingin sa kanyang confident na kilos. Bumaba ang tingin ni Benjamin para tignan siya. Payag ka bang kunin ang taya? Kinusat ni Arisa ang malakristal na mga mata, pakiramdam na sinusubukan niyang itayo siya. Hindi, sino ang nakakaalam kung ano ang sinusubukan mong dein sa akin? Pinunasan ni Benjamin ang kanyang ilong. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa kanyang tainga at nagtanong, kailan pa kita niloko? Tumanggaw si Arisa. Who knows, masyado kang tuso. Parehong nalibang at naiinis, hinalikan siya ni Benjamin sa likod ng tenga. Maliit ba ang tingin sa akin ng asawa ko? Humajejek si Arisa, nakasandal sa kanya, hinimok niya, pinupuri kita. Hindi mo ba talaga susunduan ng mga bata? Walang imak na tumingin sa kanya si Benjamin. Ayos lang kahit doon sila magpalipis ng gabi. Hindi ba kasama nila si Bradley? Napatingin si Arisa sa kanya. Well, alam niya ang lahat. Tatawagan ko ulit si Ethan mamaya para tanungin yung progress. Sumuyo si Benjamin. Kung pagod ka, matulog ka muna. Hindi ako makakatulog nang wala ang mga bata dito sa bahay, ungol ni Arisa. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Benjamin. Samantala, kumatok si Ethan sa pinto at sinigawan ng mga bata sa loob. Mga bata, sabi ng daddy mo kung gusto mo ng mga bahay, kailangan mong bumalik. Sa kasamaang palad, ang mga bata ay naligo na at hindi ito narinig. Mga anak, pumayag na ang daddy mo sa mga terms mo. Bilasan mo, buksan mo ang pinto at samahan mo akong umuwi. Nang marinig ang walang humpay na pagsigaw ng lalaki, walang ibang nagawa si Bradley kundi ang lumapit at sumagot. Naligo na sila. Bilis, buksan mo ang pinto. Pare, nauuhaw ako. Nang marinig ni Ethan ang boses ni Bradley, dali-dali niya itong hinikayat na buksan ang pinto. Sigurado ka bang hindi mo kami sinusubukang lokohin? Nang walang pag-aproba ng mga bata, hindi nangahas si Bradley na buksan ang pinto. Kung tutusin, may posibilidad na dayin sila ni Ethan para makapasok at puwersahang iuwi. Sa tingin mo ba kaya kung magsinungaling sa kanila tungkol dito, buddy? Kakausap ko lang ni Mr. Graham, at malamang narinig mo na sa loob. Dahil nangahas kang tulungan ang mga bata na tumakas sa bahay, hindi kanya papakawalan ng madali. Binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Bilasan mo at buksan mo ang pinto. Kung hindi, hindi ako naglalagay ng magandang salita para sa iyo sa harap niya. Pagkatapos, kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Sinubukan ni Ethan na takutin si Bradley, umaasang makapasok sa loob at maupo sandali. Halos isang oras na siya roon, wala man lang kahit isang patak ng tubig. Hayaan mo ako at hilingin ang kanilang opinyon. Kung papasukin kita ng basta-basta, at hindi nila ako aprubahan at sisihin, hindi magiging maganda ang mga bagay para sa akin. Sumasakit din ang ulo ni Bradley, hindi niya inaasahan na matutuklasan siya ni Benjamin ng ganoon kabilas. Dali-dali siyang pumunta sa pinto ng banyo at kumatok. Dito, sumigaw, sweethearts, pumayag na ang daddy mo sa mga terms. Wow, ang galing nito. Nagsimulang maghiyawan ang mga bata sa banyo. Hey, wait on a second. Medyo matagal na rin si Ethan sa labas. Hindi ba dapat papasukin natin siya para makapagpahinga? Nagsalita si Bradley para kay Ethan, ginagawa siyang pabor. Sinasadya kaya ni Mr. Frank. Wag na lang natin siyang papasukin. Nagbulungan at nag-usap ang mga bata sa kanilang sarili sa banyo, pagkatapos ay sinabi kay Bradley, Mr. Hinton, huwag mo siyang pagbuksan ng pinto. Baka sinusubukan niya tayong linlangan. Sesh, hindi sigurado si Bradley kung nagsasabi rin ba ng totoo si Ethan. Naglakad siya papunta sa pinto na parang wala sa sarili. Nakausap ko na sila, buddy, pero hindi nila ako papayag ang magbukas ng pinto. Pasensya na, magtiis ka at maghintay sa labas sandali. Malapit na silang maligo. Pwede bang ikuha mo muna ako ng isang basong tubig? Tuyong-tuyo ang bibig ni Ethan. Napasulyap si Bradley sa pinto, alam niyang kapag nabuksan na ito, lahat sila ay maaring pumasok. Basta tiisin mo, naiwasan ng mga salita si Ethan. Kabanata 1465. Bago pa makapaghintay si Ethan na pagbuksan siya ng mga bata ng pinto, dumating na lang ang delivery guy.
Sinulyapan ng deliveryman ang mga taong nagkukumpulan sa pintuan. Lahat sila ay matangkad at matipuno, mabato ang mga mukha, nakahawig ng mga namumuno sa utang. Isang panginginig ang damaloy sa kanyang gulugad. Matapos double check ang address ng ilang beses at makumpirmang nasa tamang palapag siya, humakbang siya at kumatok sa pinto. Paghahatid, naningkit ang mga mata ni Ethan. Tumabi siya at naghintay. Maya-maya pa ay may narinig na akong yabag mula sa loob ng bahay. May iba pa ba dyan bukod sa'yo? Kusang tanong ni Bradley. Si Ethan naman ay parang hindi makapaniwala. Kailangan ba talagang maging maingat sa atin? Oo, napalunok ang deliveryman, ang titig nito kay Ethan at sa iba pa sa gilid ng mata niya. Iwanan mo na lang sa pinto. Sigaw ni Bradley. Napasulyap ang deliveryman sa mga tao sa pintuan, lalong kumbinsido na sila ay mga nangongolekta ng utang. Iiwan ko ito sa pintuan, kung gayon, buddy. Ibigay mo sa akin. Inabot ni Ethan, nag-aalok na tumulong sa pagdala ng takeout. Gulat na sinulyapan siya ng deliveryman. Nang maibigay niya ang takeout, mabilis siyang tumakbo. Nagtaas ng kilay si Ethan, medyo mabigat ang takeout sa kamay niya. Napatingin siya sa mga bodyguard na kasama niya. Ganyan ba talaga tayo, Kitty-Cat? Bahagyang umawang ang labi ng mga bodyguard. Sino ang hindi matatakot na makita ang isang grupo ng mga lalaki na nakaharang sa isang pintuan? Buksan mo, Bradley. Nandito na ang takeout at hindi tayo makakain ng lahat ng ito sa ating sarili, hindi ba? Kumatok si Ethan sa pinto at muling tumawag, umaasang sasamantalahin ang pagkakataong makapasok. Hapunan na ito ng mga bata. Kung kakainin mo ito, kailangan mong lumabas at bumili ng higit pa sa iyong sarili. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Huwag mag-atubiling kainin ito kung gusto mo. Walang pakialam si Bradley dahil wala namang pinagkaiba kung kumain siya. Humalaklak si Ethan. Ang taong ito ay medyo tuso. Wala siyang choice kundi maghintay kasama ang takeout hanggang sa matapos maligo ang mga bata. Samantala, nang umuwi si Keegan kasama si Beatrice at ang kanyang anak, agad niyang sinimulan ang pagtatanong kay Beatrice tungkol sa bagay na iyon. Ngayong nakauwi na tayo, maaari mo bang ipaliwanag sa akin kung ano ang eksaktong nangyayari? Napatingin sa kanya si Beatrice. Ihahatid ko muna si Mikey sa taas para magpahinga. Let's go, Mikey. Oras na para matulog. Inakay ni Beatrice ang kanyang anak sa itaas sa pamamagitan ng kamay. Malalim na nagsalubong ang mga kilay ni Keegan. Tinitigan niya ang umaatres nitong figure, hindi maintindihan kung bakit nagkahiwalay ang dalawang pamilya. Hindi na nag-aksaya ng maraming oras si Beatrice, ni hindi na siya nangahas na magtagal pa. Pagkatapos patulugin ng anak ay bumaba na siya at umupo sa tapat ni Keegan. Keegan, si Arisa ang anak ko. Nagulat si Keegan, hindi niya inaasahan na marinig iyon. Subconsciously, nagtanong siya, paano ito? Anak din siya ni Regan. Hindi ko siya inalis noon. Ibinaba ni Beatrice ang kanyang ulo na may guilt na bumabalot sa kanyang mukha. Dapat sinabi ko sa'yo noong nagkita tayo sa hotel dati, pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Palagi niya akong naiinis sa hindi ko pagsama sa kanya noong mga nakaraang taon. Habang nagsasalita siya, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, at tila napuno siya ng pagkakasala sa kanyang anak. Hindi kinaya ni Keegan na makita siyang umiiyak. Umupo siya sa tabi niya. Niyakap siya nito, hinikayat niya, hindi mo ito kasalanan. Mahirap din ang posisyon mo noong pinakasalan mo ako. Mag-ina kayong dalawa, kaya mag-usap kayo. Dapat marunong siyang umintindi. Ang asawa pala ni Benjamin ay anak ng aking asawa. Sa pag-iisip ng koneksyon na iyon, medyo nasasabik si Keegan. So, pamangkin din ni Mikey ang iilang bata. Pamilya sila, at normal lang na mag-away sila. Huwag na nating isipin kung sino ang tama o mali. Bukas, pupuntahan natin sila, maupo, at mag-usap ng maayos para maayos ang lahat. Napatingin sa kanya si Beatrice. Wala kang pakialam. What should I mind? I'm well aware that you have a daughter. Wala ka namang sinabing ikagagalit ng mga bata ngayon, di ba? Tutal na po mo naman sila. Hindi masyadong sineseryoso ni Keegan ang bagay na ito, sa pag-aakalang ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Naalala ni Beatrice na gusto niyang tamaan kaagad ang mga bata. Lumubog ang puso niya. Kahit anong mangyari, hindi niya magawang magustuhan ang mga ito. Sila ang nakabangga kay Mikey, ganun pa rin ang yabang nila. Sige, basta malilinawan ang hindi pagkakaunawaan, iyon lang ang mahalaga. Huwag masyadong kalkulado sa pamilya.
Pinutol siya ni Keegan, sinusubukang pakalmayan siya sa pagsasabi niyan. Kabanata 1466. Mahigit 10 minutong naghintay si Ethan bago niya narinig ang mga boses na nagmumula sa loob ng bahay. Mabilis siyang kumatok muli sa pinto. Mga bata, maaari ba ninyong buksan ang pinto? Nagpalitan ng tingin sina Gavin, Tim, Zachary, Oliver, at Jasper. Kaka-rating lang ng takeout, at dinala ito ni Ethan. Ipinaalam ni Bradley sa mga bata bago tumuloy sa banyo para maligo. Hindi alintana kung babalik sila ni Ethan, doon siya tumutuloy noong gabing iyon. Wala siyang ganang tumakbo, at kailangan niyang bumalik sa Rutesea Village ng maaga sa susunod na umaga upang pangasiwaan ang pag-usad ng construction project. Pumunta ang 5 bata sa pinto at binuksan ito. Sa wakas ay nagpa siya na kayong buksan ang pinto, mga bata. Halos mapaluhod si Ethan sa pasasalamat. Napakahirap na mabuksan ang pintong ito. Pumayag ba si Benjamin na bigyan tayo ng mga bahay? Tanong ni Zachary, diretso sa punto. Nakangiting tumanggaw si Ethan. Yes, your dad agreed to your terms. Pwede ka bang sumama sa akin ngayon? Sinulyapan siya ni Zachary na may pag-aalinlangan, paano kung nagsisinungaling ka sa amin? Tinapik ni Ethan ang kanyang noo at saka itinaas ang kanyang kamay bilang isang tame time na panunumpa. Kung nagsisinungaling ako sa iyo, naway hindi na ako makahanap ng mapapangasawa sa buong buhay ko. Nagtawanan ang 5 bata. Hindi ba masyadong malayo iyon, Mr. Frank? Kung hindi ka makakahanap ng mapapangasawa, kailangan ka naming alagaan sa iyong pagtanda. Pang-aasar ni Jasper kay Ethan, kumikinang ang pagiging mapaglaro niya. Siguro dapat maging mas open-minded ka sa gender. Huwag masyadong limitahan ang sarili mo. Nagdilim ang ekspresyon ni Ethan. Heterosexual ako. Mas gusto ko pa rin kayong mag-aalaga sa akin sa aking pagtanda. Hindi ka ba natatakot na patulugin kita sa isang doghouse? Itinulak ni Oliver ang kanyang salamin, ngumisi sa kanya. Hindi naman masama ang manirahan sa doghouse. I don't mind it. Tinapik siya ni Ethan sa ulo. Enough of that. Umuwi ka na. Hinihintay na kayong lahat ng mama at papa mo na bumalik. Kakain tayo ng hapunan bago tayo bumalik. Sinulyapan siya ni Gavin, hindi nagmamadaling umuwi. Nakataas ang isang kilay, dinala ni Ethan ang takeout sa kwarto. Fine, dinner ka muna. Kinuha ng mga bata ang takeout mula sa kanya at pumasok sa loob. Agad naman silang nagsimulang kumain pagkabukas nila. Mr. Hinton, halika at samahan mo kami sa hapunan. Hindi nakakalimutan ang tungkol kay Bradley, lahat sila ay tumawag sa kanya ng malakas. Magtira ka lang para sa akin. Naliligo ako. Pinatay ni Bradley ang showerhead at sumigaw pabalik. Kain muna tayo. Umupo si Jasper. Nang mapansin niya si Ethan na nakaupo sa gilid at umiinom ng plain water, nanlaki ang mga mata niya. Hindi ka ba kumakain, Mr. Frank? Sinulyapan ni Ethan ang bata at masayang sinabi, sige na kumain ka na. Hindi ako nagugutom. Kung kakainin ko, wala nang matitira sa kanila, naisip niya sa sarili. Marami pa, sige na kumain ka na. Inabutan siya ni Oliver ng chicken wing. Salamat, Oliver. Labis na naantig si Ethan. Tinawag ko kayong buksan ng pinto sa labas kanina, ngunit walang nagbukas. Malapit na akong mamatay sa uhaw. Hindi ba't ibinabahagi namin sa iyo ang aming pagkain bilang kabayaran? Ganting sagot ni Jasper habang kinukurot ang mga labi. Kumain ka pa ng tubig, Mr. Frank. Nirefill ni Tim ang kanyang baso. Tumingin si Ethan sa kanila, na parang nagpapasalamat. Pagkatapos ay kumain siya ng hapunan sa kanila. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Benjamin. Ibinalik mo na ba sila? Mabilis niyang nilunok ang kanyang pagkain at maingat na sumagot, nasa hotel apartment pa tayo. Naghahapon na ng mga bata. Uuwi tayo kapag tapos na silang kumain. Ibalik mo sila sa lalong. Madaling panahon. Udyok ni Benjamin bago ibinaba ang tawag. Nakahinga ng maluwag si Ethan, nagpapasalamat na hindi idiniin ni Benjamin ang bagay na iyon. Nakangiti siyang lumingon sa mga bata. Kailangan nating bumalik ngayon, mga bata. Sinulyapan ni Gavin ang kanyang mga kapatid bago matikas na pinunasan ang gilid ng kanyang bibig. Tumanggaw siya. Sige, kung gayon. Medyo nalungkot si Jasper. Napakaganda ng lugar na ito, sayang hindi tayo magkakaroon ng pagkakataong manirahan dito. Natuwa naman si Ethan. Kapag binigyan ka ni Mr. Graham ng mga bahay, magkakaroon ka ng maraming pagkakataon para dyan. Para sa kapakanan ng mga bahay, ang mga bata ay walang pagpipilian kundi ang kompromiso at bumalik sa Yaleview kasama niya.
Kabanata 1467. Nakauwi na ba ang mga bata? Tinanong ni Arisa si Benjamin para sa kung ano ang pakiramdam tulad ng ikalabing pagkakataon. Sabi ni Ethan, naghahapunan daw sila. Babalik sila kapag tapos na sila. Tiningnan siya ni Benjamin ng medyo walang magawa dahil tumanggi siyang matulog hanggang sa bumalik ang mga bata. Nagpout, nagreklamo si Arisa, kung pinuntahan mo sila, nakabalik na sila ngayon. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Walang sapat na oras para maglibot sa lungsod, ngunit hindi siya nangahas na makipagtalo. Matulog ka muna, gigisingan kita kapag nakabalik na sila. Marahang hinaplos ng kamay nito ang tiyan niya. Napatingin si Arisa sa kanya. You're just trying to calm me down. Kung nakatulog ako, gigisingan mo pa ba ako? Iyon ay napunit si Benjamin sa pagitan ng saya at pagkagalit. Paglingon niya, inyangat niya ang ulo niya at tumingin sa kanya. So, plano mong manatiling gising hanggang sa bumalik sila? Oo, tumanggaw si Arisa. Hindi pa rin siya inaantok. Sa dulo ng kanyang katalinuhan, si Benjamin ay walang pagpipilian kundi ang maghintay kasama siya. Sinulyapan siya nito at sinabing, kung may gagawin ka, sige. Hindi mo ako kailangang samahan. Gutom ka na ba? Ipaghahanda ba kita ng hapunan? Tiningnan siya ni Benjamin nang may kumikislap na mga mata, ninanamnam ang katahimikan na wala ang mga bata sa paligid. Nagsalubong ang mga pilikmata ni Arisa. Medyo nakaramdam siya ng gutom ngunit hindi pa siya handang kumain. Hindi pa talaga ako nagugutom. Ako na ang maghahanda sa'yo mamaya. Niyakap siya ni Benjamin, pagkatapos ay kinuha ang isang libro at nagsimulang magbasa. Tinitigan ni Arisa ang gwapo nitong mukha, nakangiting nagtanong, hindi ka na ba talaga magtatrabaho? Hindi, may day off ako. Napatingin si Benjamin sa kanya. Pagkatapos, agad niyang binawi ang tingin at muling itinoon ang atensyon sa libro. Gumalaw si Arisa sa kanyang mga bisig, na medyo naiinip. Naiinip ka ba? Babasahin ko ba? Marahang pinisil ni Benjamin ang kamay niya, mahinang nagtatanong. Tumawa si Arisa, naningkit ang mga mata sa saya. Ayokong marinig ang librong binabasa mo, at ang mga sanggol sa aking tiyan ay hindi rin gusto. Na may bahagyang ngiti, nilapit ni Benjamin ang kanyang tainga at nagtanong, paano mo malalaman na hindi nila ito gusto? Alam ko lang, sinabi nila sa akin. Tumanggaw si Arisa, palibhasay na aliw sa kanyang hindi makatwirang pag-uugali, mapaglarong pinisil ni Benjamin ang kanyang ilong. Whatever you say. So, ano ang gusto ninyong marinig lahat? I'll read it out for you guys. Isang kwentong pambata. Nilaibat ni Arisa ang mga mata sa kanya, wala ka bang nabasa kay Gavin kanina? Pinunasan ni Benjamin ang kanyang ilong, hindi. Hindi nakaimik si Arisa, ngunit sinabi ni Gavin na narinig niya ang kwentong binasa mo sa mga bata noon. Ibinaba ni Benjamin ang mga mata para tignan siya. Oh, yan ang gusto mong marinig. Ano mang kwento ay gagawin. Tumanggaw si Arisa, sinundot siya ng mahina. Go and get it kung hindi mo isasalaysay, ako mismo ang magbabasa nito. Marahan siyang tinapik ni Benjamin sa ulo. Pagkatapos, tumayo siya at pumunta sa kwarto ng mga bata. Bumalik siya na may dalang ilang librong pambata. Pumili siya ng libro para sa mga sanggol at maliliit na bata at nagsimulang magbasa. Sinulyapan ito ni Arisa at tumawa. Meron ka pa ba nito? May naisip lang akong bilhin. Lahat sila ay nasa silid ng mga bata, sa ibabang istant ng aparador ng mga aklat. Sinabi sa kanya ni Benjamin kung saan sila nakatago. Gayunpaman, walang mga materyales sa edukasyon sa prenatal. Kung ganoon, hindi na kailangan pang bumili. Tumanggaw si Arisa, na nagbabalak na dumaan sa kanila sa ibang araw dahil magiging kapakipakinabang sila kapag ipinanganak ang mga bata. Nilapitan siya ni Benjamin, habang patuloy na nagbabasa ng fairy tale. Ang kanyang malalim at malambing na boses ay tila nakapapawing pagod. Hindi napigilan ni Arisa na matawa, nakakatuwang panoorin ang lalaking seryosong nagbabasa ng isang fairy tale. Ang kaibahan na iyon ay kaibig-ibig. Namula ang dulo ng tenga ni Benjamin. Anong nakakatawa? Tinakpan ni Arisa ang bibig, sumasayaw ang mga mata sa sarap habang nakatingin sa kanya. Parang hindi ka panipaniwala ang pagbabasa mo. Humalaklak si Benjamin. Sa tingin niya ba maniniwala ako? Sige na. Tinulak ni Arisa ang braso, senyales na ipagpatuloy ang pagbabasa. Hihinto tayo dito para sa araw na ito at magpapatuloy bukas. Mataman siyang tiningnan ni Benjamin, hindi maarok ang titig nito. Kabanata 1468. Nagmamadaling umuwi si Regan, at nakita niya ang kanyang asawa, si Heather, at ang kanilang anak na babae,
si Miranda, nagulong-gulong nakaupo sa harapan. Anong nangyari? Dapat nagpaliwanag ka ng malinaw sa telepono. Marami pa akong trabaho sa opisina. Dad, namula agad ang mga mata ni Miranda nang makita siya. Mukhang ninakawan ang bahay namin. You're finally back, Regan. May mga ahas sa bahay. Gilasan mo, pumunta ka at tingnan mo kung nandoon pa sila. Si Heather, na magulo ang buhok at may takot na ekspresyon, ay parang nakatakas lang mula sa isang mental na institusyon. Mga ahas, medyo natarante si Regan. Tinitigan niya ang dalawang babae, natatarante pa rin. Oo, ahas, nakakatakot talaga, Dad. May mga ahas sa bahay. Hindi kami naglalakas loob na pumasok ni nanay. Hindi namin alam kung meron pa. May iilan na nadulas, nababalot ng goosebumps ang balat ni Miranda. Laming-galinga si Regan sa paligid ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Umakyat siya sa hagdan at pumasok sa bahay. Ang loob ay ganap na magulo, nakahawig ng isang eksena ng isang pagnanakaw. Gayunpaman, tila walang nawawala. Nandoon pa rin ang lahat ng anti-gang kaligrapya at mga painting. Nang may napansin siyang mali, dali-dali siyang lumapit dito para siyasatin. Nang makita ang kalmo sa anti-gang florera, lumubog ang kanyang puso. Muli niyang sinulyapan ang calligraphy at mga painting sa dingding. Lahat sila ay nilaslas, siniyasat niya ang bawat isa, ngunit walang nakaligtas. Sino ang gumawa nito? Sino ang sumire sa kanila? Sumigaw at sumigaw si Regan, na sana ay mahuli niya ang salarin at bigyan sila ng magandang bagbog. Sinundan siya ni Heather at Miranda papasok ng bahay. Noon lang napansin ni Heather ang gulo. Paano nangyari ito? Parehong mahirap tanggapin ang mag-asawa. Bumagsak si Heather sa sofa. The culprit was too ruthless. Bakit nila gagawin ito sa atin? Inakala ni Regan na maliligtas ang kanyang pag-aaral, ngunit nang sumugod siya, nakita niya ito sa isang mas masahol pa kaysa sa sala. Ang lahat ng kanyang mga treasured na ari-arian ay nasira sa iba't ibang antas. Nakatayo sa gitna ng kanyang pag-aaral, hinawakan niya ang kanyang dibdib sa pagkabalisa, ang sakit ay hindi mabata. Gusto niyang umiyak, ngunit ayaw tumulo ng mga luha. Dad, may nasaktan ba tayo? Maingat na tanong ni Miranda, nangingibabaw sa kanyang kaibuturan ng takot. Kung nakasakit tayo ng kaaway, kailangan kong gumawa ng paraan para makapagtago. Nakita niyo ba kung sino ang may kasalanan? Si Regan mismo ay walang ideya kung sino ito. Ang tao ay nagdulot lamang ng pagkawasak ng walang kinuha, kaya maliwanag na ang pera ay hindi isang pag-aalala para sa kanila. I have no idea. Ganito na rin pala ako pagbalik ko. Mukhang natarante rin si Miranda. Parang hindi rin alam ng nanay ko. Lumabas si Regan sa study at tumingin sa hagdan. Ang kaligrapya at mga painting na nakasabit doon ay nasira lahat, na nagbigay sa kanya ng ideya sa lawak ng pagkawasak sa itaas na palapag ng hindi man lang kailangang umakyat sa itaas. Pinipigilan ang kanyang galit, pinuntahan niya si Heather at tinanong, sino ba talaga ang pumunta sa bahay namin noong umuwi ka? Malakas na umiling si Heather. Nakasiksik siya sa sopa, takot na bumaba dahil sa takot na baka may ahas na dumulas sa isang sandali ng kawalan ng pansin. Ewan ko, natutulog ako. Nagising ako dahil nahawakan ko ang ahas. Gusto ko sanang tumakbo at tawagan ka, pero ang daming ahas sa kama kaya nahimatay ako sa takot. Pagkagising ko, tumakbo na lang ako pababa. Nanginginig ng husto ang boses ni Heather, at ang mukha ni Regan ay sobrang madilim. Sino sa lupa ang nagtatangkang takutin tayo? Tawag na ba tayo ng pulis, Dad? Natulala rin si Miranda. Itinaas ni Regan ang kanyang kamay para hudyat na. Huwag pa siyang tatawag ng pulis. Pupunta ako at titingnan ang footage ng surveillance. Sa kasamaang palad, hindi gumagana ang mga surveillance camera. Biglang napagod si Regan at napaupo sa kanyang upuan, iniisip ang posibleng salarin. Nang sumagi sa isip niya si Benjamin, kumirot ang kanyang puso, ngunit sa pag-iisip, pakiramdam niya ay malabong mangyari iyon. Hindi na kailangan ni Benjamin na gumamit ng ganoong paraan kung gusto niya akong harapin. So, sino yon? Sarado man ang utak niya, hindi niya akalain na ang mga bata ang nasa likod nito. Nang walang mahanap na mga lead, tumawag siya ng pulis sa huli. Gayunpaman, nang dumating ang mga pulis, hindi maibalik ang footage ng surveillance, kaya imposibleng makahanap ng anumang kapaki-pakinabang na lead. Samantala, nang sinundan ng mga bata si Ethan pabalik sa Yaleview, pasado 11:00 na. Pasensya na sa abala sa iyo, Mr. Frank. Ililibre kita ng pagkain sa ibang araw. Bukas palad na alok ni Zachary. Nagulat si Ethan. Nakangiting sabi niya, sure.
Go in and rest early. Magandang gabi, Mr. Frank. Kinawian siya ng 5 bata ng maliliit na kamay bago umakyat sa itaas. Kabanata 1469. Nang makarinig ng ingay, sabik na kinurot ni Arisa si Benjamin. Mukhang bumalik na ang mga bata. Pumunta at tingnan mo sila. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Benjamin at tiniyak siya, malapit na silang magising, kaya huwag kang mag-alala na hindi mo na sila makikita. Binigyan siya ni Arisa ng mapaglarong tingin at tumawa. Binibigyan ko lang kayo at ang mga bata ng pagkakataon. Huwag kang magalit, bilisan mo, tingnan mo sila. Nag-aatubili, walang ibang pagpipilian si Benjamin kundi ang bumangon at lumabas ng silid. Nakatayo siya sa koridor, naghihintay sa pag-akyat ng mga bata. Ang mga bata ay mabilis na umakyat sa hagdan at nakita si Benjamin na nakatayo doon, naghihintay sa kanila pagdating sa landing. Bigla silang huminto sa kanilang kinatatayuan. Hello, Mr. Graham. Mapaglarong winigayway ni Jasper ang maliit na kamay sa kanya. Sa wakas nakabalik ka na. Sinuri ni Benjamin ang 5 bata, na may posibilidad na tumakas sa bahay sa isang sandali. Hindi ba ikaw ang nag-utos sa amin pabalik? Ganting sagot ni Gavin at inikat ang mga mata. Isang nakikitang ugat ang pumipintig sa mga templo ni Benjamin, ngunit hindi niya ito itinuloy. I ordered you back, tapos ngayon ka lang bumalik. Sino ang nakakaalam kung nagsisinungaling si Mr. Frank sa amin? Nangako kang bibigyan kami ng mga bahay. Kailan mo matutupad ang pangakong iyon? Diretsahang tanong ni Zachary. Kung niloloko mo kami, makakahanap kami ng ibang matitirahan ngayon. Dumilim ang mukha ni Benjamin. Don't tell me niloloko mo talaga kami, Mr. Graham. Sa pananahimik ng lalaki, naging balisa si Oliver. Nilinggan niya sina Zachary, Jasper, at Tim at sinimulan itong pag-usapan. Kung nagsisinungaling siya, hindi ba mas mabuting umalis na tayo kaagad? Madedehado tayo kung babalik tayo. Talagang ibibigay ko ang aking ipinangako, ngunit may mga pamamaraan na dapat sundin, i-update ko kayong lahat sa loob ng ilang araw. Matigas na tugon ni Benjamin sa kanila. Any other questions? Nagpalitan ng tingin ang 5 bata. Pagkatapos, si Zachary ang nanguna at umiling. Hindi, sumenya si Benjamin patungo sa silid at sinabing, puntahan mo ang mommy mo. Nag-alala siya sa inyong lahat. Nakuha ko. Sabay-sabay na sagot ng 5 bata at nagmamadaling umalis para hanapin si Arisa. Mommy, nakabalik na po kami. Sumugod sa kwarto sina Gavin, Tim, Zachary, Oliver, at Jasper. Napatingin si Arisa sa kanilang 5, sadyang naglagay ng masungit na mukha. Kaya sa wakas ay nagpasya kang bumalik. Hindi ka ba tumakas sa bahay? Nagkamali kami, Mommy, sorry. Umakyat si Jasper sa kama, ipinulupot ang mga braso sa leeg nito, at hinalikan siya sa pisngi. Nagkamali kami, Mommy, pasensya na kung pinag-alala kita. Umakyat din si Tim, niyakap si Arisa, at humingi ng tawad. Mommy, lumabas lang kami saglit, tapos ngayon pa lang kami papagalitin. Natatawang kinakabahan si Zachary. Tumanggaw si Arisa. Hindi ka ba matapang ngayon, nakikipag-usap pabalik sa akin? Papalapit, niyakap siya ni Zachary at nagpakyot. I was wrong. Sige pagagalitin mo kami Mommy. Nag-alala lang ako na baka mauho ka at maapektuhan ang mood mo. Huwag ka nang magalit, Mommy. Naglalaro lang kami. Hindi naman talaga kami tumatakas sa bahay. Inaasar lang si Mr. Graham. Binigyan niya pa kami ng napakaraming bahay. Bulong ni Oliver sa kanya. Mommy, kapag binigay na sa akin ni Mr. Graham ang mga bahay, ireregalo ko sa iyo ang ilan sa mga ito. Napagod sa kanilang pagpupersage, niyakap sila ni Arisa. Sa hinaharap, saan ka man pumunta, hindi mo pinapayagang baliwalain ang mga tawag ko. Understood, Mommy. Hindi na po namin mauulit. Nakangiting sabi ni Gavin. Sa hinaharap, tiyak na ipapaalam namin sa iyo kung saan man kami pumunta. Sumenya si Arisa na. Lumapit sa kanya. Lumapit si Gavin, at niyakap siya ni Arisa. Inipon ng 5 bata sa kanyang mga bisig. Huwag ka nang gagawa ng ganito sa hinaharap. Maligo ka na at matulog ka na. Naligo na tayo sa kondominium, Mommy. Binigyan ulit ni Jasper ng halik si Arisa. Nakatayo si Benjamin sa pintuan, pinagmamasdan ang mga bata na kumapit sa kanya, nanginginig ang kanyang ulo na may ngiti. Kung gayon, dapat kang bumalik at matulog. Ang iyong kapatid na babae ay mag-isa sa silid. Udyok ni Arisa. Nanlaki ang mga mata ng 5 bata, tila noon lamang naalala ang kanilang kapatid. Isa-isa siyang binigyan ng halik sa pisngi.
Magandang gabi, Mommy. Hindi nagtagal, naubos na ang 5 bata. Kabanata 1470. Nakatayo sa pintuan, bahagyang lumingon si Benjamin para palabasan ang mga bata sa silid. Magandang gabi, Mr. Graham. Umawang ang labi ni Benjamin. Magandang gabi. Ang 5 bata ay mabilis na tumakbo pabalik sa kanilang silid, isinara ang pinto sa likuran nila. Si Jessie ay nakatulog, ngunit sila ay tumalon sa kumot, na gin-isang siya kaagad. Gavin, bumalik na kayo. Kinusat ni Jessie ang kanyang mga mata, tinitigan sila ng masama. Bumalik na kami. Niyakap siya ni Gavin at binigyan ng halik. Matulog ka na ulit. Niyakap din siya ni Tim, Zachary, Oliver, at Jasper at hinalikan sa pisngi. You're all back. Inuwi ka na ba ni Mr. Graham? Tanong ni Jessie, nakatagilid ang ulo, malambot at matamis ang boses. Si Mr. Frank ang nagbalik sa atin, at mayroon akong magandang balita para sa iyo. Binigyan tayo ni Daddy ng ilang bahay. Tuwang-tuwang ibinahagi ni Jasper ang balita, habang tumatawa. Talaga, ibig sabihin marami tayong pera. Sa sobrang tuwa ni Jessie ay nawala ang antok niya. Oo, maaari nating ibenta ang mga ito para sa pera, ngunit itago natin ang mga ito sa ngayon. Ibebenta natin ang mga ito kapag tayo ay mas matanda at nangangailangan ng pera. Mas magiging sulit sila. Nakalkula na ni Oliver, dahil ang mga ari-arian sa mga lugar na iyon ay may malaking potensyal para sa pagpapahalaga. Hehe, isa na akong mayamang heiress ngayon. Malawak nang umisi si Jessie, kumikinang ang kanyang mga mata sa tuwa, mukhang hindi mapaglabanan na kaibig-ibig. Naka-jackpot ka nang walang ginagawa. Pang-aasar ni Zachary sabay kurot sa pisngi. Agad na namula ang makatarungang mukha ni Jessie. Medyo tumutol siya, saka inabot at pinunasan ang pisngi niya. Lumapit si Tim sa kanya at minasa ito para sa kanya. Tapos, hinalikan pa niya ito. Ayan, hindi na masakit. Nais ni Benjamin na pumasok at tingnan sila, ngunit nang marinig ang mga bulungan ng mga bata sa pintuan, nagpasya siyang manatili sa labas nang hindi pumasok sa silid. Kahit ako ang ama nila, hindi ko kayang makipagkompetensya sa akit ng pera. Tumalikod na siya at bumalik sa kwarto. Napatingin si Arisa sa kanya. Tulog na ba sila? Lumapit si Benjamin sa kanya. Well, nagbubulungan sila at gin-isang pa si Jessie sa ingay nila. Humalaklak si Arisa, napatitig ang mga mata sa lalaki. Hindi ka pumasok. Kung ginawa ko, nasira ko ang kapaligiran. Napabuntong hininga si Benjamin, umupo sa gilid ng kama. Napunit si Arisa sa pagitan ng amusement at exasperation. Tinulak niya ito ng paa. It wouldn't be that serious. Kakasabi lang ng mga bata ng good night sa'yo. Sumulyap si Benjamin sa kanya, nakaramdam ng pagkadismaya. Daddy, hindi ako kasing akit ng pera. Hindi nila ako tinawagan. Tumingin si Arisa sa kanya, bihira siyang makitang nagsasalita tungkol sa kanyang sarili sa ganoong kaawa-awang paraan. She smiled and reassured him. Actually, deep down, they are proud to have you as their father. Minsan, kapag kinukontra ka ng mga bata, gusto nilang makuha ang atensyon mo. Sino ang nakakaalam? Nagtaas ng kilay si Benjamin. Mataman siyang tinitigan ni Arisa, napansin niyang hindi talaga siya nalulungkot. Simila kailan ka naging kulang sa tiwala, Mr. Graham. Mataman siyang tinitigan ni Benjamin. Maghintay ka dyan. Pinasaya siya ni Arisa, binigyan siya ng isang fist pump ng encouragement. Pagtalikod, hinawakan ni Benjamin ang kanyang paa at sinimulang imasahe ito sa tamang dami ng presyon. Alam mo ba kung ano ang ginawa nila sa labas? Napatingin sa kanya si Arisa na nagtataka. Hindi, ikaw ba? Hindi ba't pinaglalaroan lang siya ng mga bata para tumakas sa bahay? Sinulyapan siya ni Benjamin at sinabing, nagpunta sila upang guluhin si Regan. Paano mo nalaman iyon? Tanong ni Arisa, na naaalaala na ang kanyang mga kasanayan. Sa paghakat pagsubaybay ay kakilakilabot, hindi pabanggitin na ang lahat ng mga bata ay may dalang chips na may mga tracking system. Dinala sila ni Bradley sa bahay ni Regan, at nasa loob sila ng mahigit 10 minuto. Pakiramdam ni Benjamin ay wala silang nagawa, lalo na't nasa kumpanya si Regan noon.